mile 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 zile 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 y'all gal mile 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 zile 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 y'all gal mile 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 I like it, I love it. Zile 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 y'all gal mile 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 mile. Alright, magandang hapon po sa atin, sa ating mga kababayan. Luzon, Visayas, Mindanao, syempre dito ngayon tayo. Welcome po sa ating program, Pinoy Media Observer, no? Sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, sa Telegram, at kung saan pa, yan. I like it, I love it, I want some more. Alright, so shoutout muna tayo, syempre. Okay, shoutout muna sa ating mga tropa pip na nakakantabay sa atin, ha? Alright, unang-una dyan sa listahan, no? Siyempre, batiin ko muna ang aking napakagandang wife, no? Na si Jazzy. Ayan, at siyempre, welcome din, no? Batiin ko rin ang aking mga utol, no? Utol na Noel Jr. Yan. Siyempre si Jonel Pabustan. At ang aking mga anakis, Jean, Riley, Rocky, and Jamie. Yan. Yan ang shoutout din sa aming founder. Founder namin na si Aida Maki. Yan. Alright, welcome po sa ating program. Pinoy Media Observer sa Facebook, hosted by Ramil Pabustan. Okay, shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan, Patas Balita, si Ulika ni Idol Joe, at si paring Yu Chris, at siyempre si Master Bimbang, no, nasa Pampanga. Alright, shoutout din kay congrats ka pala, no? Kay shoutout sa ating boss, no, si Cap Francis Biyahe ni Calds. Ayan, okay. Simulan natin mga ating balitaktakan dito, no? Malayang magkomento. Huwag ko kayo mahiya. Ayan, pwede ko kayo mag-comment yan. Kasi po, sa panahon ngayon, lumalala na talaga ang ating ekonomiya, ating bansa, no? Sa dami ng kurakot, no? Dapat pagpabarlin na yan. Ako, hindi naman tinitira na yan. Armalitin mo na. Okay, sa panahon kasi ni Tatay D, ramdam naman talaga yung katahimikan ng ating bansa. Ano paglalabas sa madaling araw. Ang problema, sinamantala rin ng mga unggoy, no, na katulad ng mga face mask, formalin, na kasi pandemic, no, ginamit, kaya pinagkakitaan din tayo ng mga hindot na mga hinayupak na yan dahil siyempre wala silang pakialam sa Pinoy. Ang totoo mga yan, mga walang pakialam sa atin yan, no? Kaya sana sa 2028, malayo pa man, mag-isip-isip ka na. Yung mga mahilig dyan na tumanggap ng bayad, tanggapin mo yung bayad. Yung mga vote buying, pero yung boto mo, yung alam mo sa sarili mo na liligtas ng Pilipinas. Sinong iboboto mo ngayon dyan? No? Ang hirap. Ang hirap ng tanong ni Juan de la Cruz, no? Sino kaya, no? Ang maiboboto, ang magliligtas ng Pilipinas? Yun ang tanong natin, ha? Sino
ano magliligtas nga naman ito? Nako. Kasi kung iisipin, talaga namang ang 1,000 nga ngayon, pag nabarihan, maya-maya, wala na, di ba? Pag nabarihan mong 1,000, mamaya-maya, wala na. Di ba? Magkano lang ang 1,000, bili ka ng tinapay, maya-maya, ano na siya? Ay, may nagko-comment. Sino yan nagko-comment yan? Sige, mag-comment ka lang, kapatid. Alright, walang problema yan. Mag-comment kayo. Ilan po ang mga comment sa aking channel. Welcome po kayo lahat dito sa aking channel, no? Kung kayo mahiya. Huwag po kayo mahiya sa aking channel. Pwede po kayo mag-comment lahat ng inyong saloobin. Against man yan o nakakatuwa, nakakainis. Nakakatuwa, anong gagawin natin? Tatawa tayo. Kapag nakakainis yan, di ba? Ping, ping, ping. Palakpakan na lang yan. Tapos ganito gawin natin. Joke lang po. Alright, syempre shoutout sa ating mga televiewers, no? Ayan, shoutout sa 150k views na nanonood, no? Ay, 150k views. Maraming salamat, no? Yung eleksyon, siyempre malapit ang eleksyon, barangay eleksyon na naman. Tingnan nyo na yung mga lugar nyo, kung ano yung mga lugar na mga walang pinagbago dyan. Diba yung mga lugar na walang pinagbago, walang pag-unlad, palitan mo ng mga barangay dyan. Palitan mo palitan nyo na yung barangay nyo, di ba? Ako, kung ganyan tignan mo, ilang taon ng mga nakaupo, mga hindot na yan, mga hinayupak na yan, ano naman nangyayari? Walang pag-asenso. No? So, kailangan dyan palitan na yan. Isipin nyo maigi yan. Tama na yung pagiging tanga natin sa mga ganyan. Ngayong barangay election, mag-practice na tayo para pagdating ng 2028, piliin nyo na ako. Hindi naman sa pagkano, paninindigan ko to si... tsaka na. Abangan mo, Inabangan mo rin, Hindi. Tayo. Kalma lang muna tayo. Mahaba pang Pero, dapat isipin natin kung sino yung dapat yung mga tingin nyo ay makakapagsalba ng Pilipinas sa darating na future para sa ating mga anak, sa ating mga pamilya. Okay, yan. Sa ngayon, siyempre, okay, ito may mga patutsada si Mr. OGDS kaya sa Belgica, no? Tama ba? Okay, siyempre, wag muna natin pakialaman yan. Dito lang muna tayo sa ating pilot episode. Pilot lang muna. Kasi nga, mamaya na tayo, wag muna tayo makialam, no? Tanda na, ito ay paunang yugto. I like it, I love it, I want some more. I like it, I love it, I want some more. Ay, paunang yugto pa lang. Ay, ito ay unang yugto pa lamang. Siyempre tayo po ay mambabatikos. Sino ang ating unang babatikusin? Kaya naman natin binabatikos sa mga yan dahil mali-mali naman talaga mga pinagagawa. Puro illegal, kundi illegal na sinasamantala nila Pag kinakapwesto talaga, dapat talaga bimbangin niya mga yan Eto, pabor ba kayo sa death penalty? Okay, may nagchat-chat. Pabor ako sa death penalty. Yan. Kasi natatakot sila magka-death penalty. Ayan, kasi nga,
ang death penalty ay pwede naman, hindi naman yan aabuso sa mga tao eh. Dapat ang death penalty ay pampolitiko lamang. Kung ikaw ay politiko, nagtatrabaho ka sa gobyerno, gaya ng pulis, bumbero, ospital, ano pa ba, eskwelahan, yan, lalo na dyan sa Malacanang. Dapat nasa mga taong gobyerno ang death penalty dahil gaya sa pulis, malala rin ang korupsyon dyan eh. PIDEA, PAOK, may mga lahat yan, Bureau of Custom, Bureau of BIR. Ayan, DSWD. Lahat yan may mga korap na ginagawa. Napakatanga mo kung di natin alam yan at alam naman natin yan. Syempre, magtatanong yan, asan ang ebidensya? Di ba? Saan ang ebidensya mo? Although walang ebidensya, wala tayong ebidensya pero nararamdaman bakit mahirap pa rin yung Pilipinas? Di ba? Ang mahal ng tubig, ang mahal ng kuryente. No, di ba? Ang mahal ng mga bilihin. Isipin mo kung walang nangungurakot sa bansa, may death penalty. Bibilin mong, yung kinurakot nila, bilyon-bilyon, bilhin mo yung Meralco. Ano mangyayari? Di ba? Mumura yung kuryente. Di ba? Pag binili mo yung Maynilad, yung mga tubig na yan, bababa yung, di ba? Kasi yung bilyon-bilyon kurakot na yon, pwede na pambili ng mga ganun yun. Kuryente, tubig, bibili mo yung Meralco, pagawa mo yung nuclear power plant sa Bataan. Marami ito pang pwedeng pagkamitan eh. Ang ginagawa kasi ito mga kuloko, yung mga ugok, mga buli ni ina ng mga ino, ginagawa nila, binubulsa, na solo. Diba? Ginagawa nilang, ano yan, sinusolo nila, no? Babaril, no? Sinusolo nila, ginagawa nilang binubulsa para sa pansarili nilang kapakanan at yun ang alam nilang ikagiginhawa ng buhay nila, no? Yan. Pero alam nyo, dapat wag nilang ibulsa yan kasi kawawa para sa taong bayan yan eh. Marami pang pwedeng gawin dyan katulad sa ospital. Diba? For experience lang. Siyempre, ako, alam naman kung sino, no? Pero for the experience, siyempre sa ospital, ang mahal ng mga gamot. Libre ka magpunta ron. Libre yung may mga swa, may mga malasakit. Pero yung gamot, bibilin mo sa labas eh. Di ba? Bibili ka pa rin ng gamot. Gagasos ka pa rin. So, pwedeng gawin ng gobyerno, yung mga nakurakot na yan, ipondo sa ospital. Di ba? Ching! Ipondo sa ospital. Pwede rin ipondo sa mga estudyante. Katulad sa shoutout kay Mayor Vico Soto, hindi naman sa sa Pasig, libre ang uniform, sapatos, pati yung pag-aaral ng mga bata, libre. At yung pondo nila nung nakaraan pa, na binigay sa kanila hanggang ngayon, hindi pa nagagamit, no? Di ba? Palakpakan naman dyan. So, ang dito naman, sa mga inayupak na to, nabigay yung pondo, nauna nang nagamit. Nauna lang ginamit ng mga hindot ang putang ina. Nauna na nilang binulsa, pinagsugal. Pinagsugal na sa kasino mga gago. Alam natin yan. Madami pwedeng gawin sa perang yan. Diyos ko po. Diba? Sa na lang. Sa pag-aaral ng mga bata, sa ospital, sa kuryente, sa pwedeng... Dati alam niyo sa Vietnam,
Tinuturuan lang natin yung Vietnam na yan kung paano magtanim ng palay. Eh ngayon, tayo nang maangkat sa kanila ng palay. Tayo nang bumibili sa kanila ng bigas. Ano eh, napaka-gago ng ginagawa ng gobyerno. Ng mga nandiyan na nakaupo dyan. Ba? Dapat huwag yung kawawa yung mga taong bahay natin. Maraming pwedeng gawin sa pera na yan. Kaya maganda talaga makulong yung may sala dyan. Speaking sa makulong, no? Ayan, si Senator Bong Revilla, sacrifice kasi nga para matigil yung apoy. Diba? Baka kailangan may mag-sacrifice ng para, puta, may nakulong na big fish, oh. Pero totoo, nag-uusap-usap yung mga yan. Hindi naman sa baka, itong video na to, kung mapapanood nyo to, no? Medyo sagasa sa na. Pero, feeling natin, nag-uusap-usap, maniniwala pa ba tayo sa mga di ba? Although may nakulong, paano yung mga amo niyan, di ba? Sigurado may mga amo yan senador, mga speaker, di ba? Posibleng hindi after 3 years na bulgar kasi lumabog na yung mga lugar. Na bulgar kasi nga, lumulubog na yung mga masisisi na siya hindi naman tayo makamarcos o mga Duterte. Tayo ay Pilipino na naapektuhan ng kahirapan. Tayo po yung mga Pilipino na apektado sa kahirapan ngayon, kaya tayo nag-voice out. No, huwag ko kayong matakot mag-voice out. As long as yun yung tama naman yung nakikita nyong mali, sana tama nila, ayusin nila yung ginagawa nila dyan sa gobyerno dahil taong bayan ay nagtiwala sa mga yan. Ano ang mga tao, sa sobrang hirap ng mga tao, bibigyan ng 2,000, 5,000. Sa totoo, pera mo rin yan. Kaso sino ba namang tatanggi dyan, di ba? Kaya lang Kaso sino ba tatanggi sa, di ba? Sa 5,000. Siyempre, kung mahirap ka na tao, patatanggihan ko yan. Pera yan Pagkakitaan namin yan para giginawa kami dyan sa araw na yan. Di ba? So, tali. Iyan muna natin ito. Ayan. Okay. Sira pa yung live natin. Ayun. Hello, check. Yan. Siyempre, ikaw hindi ka tanggil. 5,000 na yan So, doon nila inaano yung tao, sinisilaw. So, siyempre, yung kawawang tao, notice na yan. Siyempre, yung tao kawawa naman, notice siya. Talagang kukunin niya yung pera na yan dahil malaking tulong yan para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Anyway, yan sana maisip nyo rin, no? Sa madating eleksyon ng Batuan. Iwasan nyo na po yan, yung mga kunin nyo yung pera pero iboto nyo yung tamang tao na alam natin na maliligtas yung ating kabuhayan Pilipinas. Sana maligtas yung ating Pilipinas, no, mahal na Pilipinas natin. Kasi talaga nanganganib tayo. Pagka may naupo na naman ng presidenteng dyan, may naupo na namang isang gagong presidente na naman dyan. Bawa kung sino na naman uupo, bawa si
Halimbawa, babae ang ating presidente. Pag babae, mahina ang babae, huwag tayo magpresidente ng babae. Oo, dapat ang presidente natin ay lalaki. Dapat lalaki ang iboboto natin presidente kasi pagka babae, kumbaga sa mag-asawa, babae, ilaw ng tahanan yan eh. Sa bahay lang yan. Di ba? Ang lalaki siya ang, kumbaga, tumatrabaho sa pamilya. Wag mo tayo magpauto, no? Yan, shoutout muna tayo. Sino yan? Nga pala, supportan niyo yung Facebook page tsaka YouTube channel ni Ka Francis, no? Yung biyahe ni Calbs yan. Biyahe ni Calbs. Saan pa bumabiyahe si Boss Francis? Yan lang yung bumabiyahe sa Litex tsaka sa Sandigan. Biyahe, at least bumiyahe, diba? From Litex to Plaza, no? Yan, biyahe ni Calbs. At sa mababait natin mga kapitan. Yan, Kapa Aldrin ng Gulod. Yun. Thank you po. Yan. Sino pa ba yung mga babae? Si Willie Cara. Kap Willie Cara sa Silanganan, no? Shoutout po sa inyo at mabuhay kayo. Sana ay tuloy-tuloy lang po magandang gawain, no? Ay po ay mag-usap ngayon ng 1 hours. Yan. Ayun si Galanta na ayusin mo to. Ano ba nangyari dito? Buddy, ayun mo nga. Okay, tingnan natin kung may mga nagko-comment. Yan. Text for chat. Yan. Ating comment. Sino ba nagko-comment natin? Wala. Enter comment. I chat view. Ayun. Alright, pwede na mag-comment. Sige, mag-comment lang kayo dyan mga kaibigan. Huwag kayo mahiya. Show chat view. Show. Yan. Show. Okay. Comment tayo. Pala, madami ng palaruan nga pala. Sa lalawigan ng Region 4A, no? Madami na shoutout din po kay sa mga idol natin na Kuya Johnny Ferrer. Siguro kapatid nito si Kuya Leo Ferrer kasi pareho Ferrer eh. Alright, at siyempre yung mga nagla-live stream din, supportahan po natin yan, mga nagla-live stream dyan. Si live stream ni Daniel Sanchez. At siyempre, live stream din ni maganda yung live stream nila eh. Si Carolan Nota, okay din. Si Kuya Jojo Sebial, si Margo TV, yan. Shoutout sa Margo TV, napaganda ng kanilang mga programa. Ang tabayaran yan, tuwing Monday to Saturday yata yan. Huwag kayo may mag-komento dyan, lumapit dyan. Dahil napaganda po ng programang yan, hindi ko kayo pabayaan yan, solid po yan, no? Ayan, Margo TV. At syempre, para po sa ating mga kababayan na OFW, yan. Ingat po kayo ito, wala pa comment. Okay, meron na lamang tayong 7 minuto para siwalat yung mga kababalaghan. Shoutout din pala kay Kuya Riden Oro. Yan. Riden Oro ng teleradyo. Basta may tele. Okay na yan. Teleradyo Diaryo. Teleradyo radyo. Tama ba? Teleradyo
Basta yun, may tele. Basta may tele, pwede na yan. Alright, kaya Harold Santos, dami natin mga kaibigan. Ano? Okay, wag ko kayo maya mag-komento sa ating programa, Pinoy Media Observer. Sa live po tayo ngayon sa Facebook at sa YouTube. Siyempre, Ramil Mabusta po, hosted. Pwede nyo gusto po kayong ipaano dyan, gawa natin ng aksyon, no? Ilapit nyo lang sa akin, i-PM nyo, pwede natin tawagan yan. Alright, magandang hapon po. At isa pa, ito pinaka-problema talaga pag ganitong oras. Alam niyo po kung ano, mga kaibigan, ang traffic. Yan, napakagrabe ng traffic. Panawagan sa MMDA, LTO, na kung sana maglabas sila ng memorandum na pwede bumiyahe. Ang nakaka-traffic kasi sa mga kalsada na yan ay yung mga malalaking truck. Dati panahon ni Pinoy, gabi lang pwede lumabas siya mga yan eh. Diba? Walang wangwang ng panahon ni Pinoy. Ngayon, meron na naman. Dapat yung mga truck tuwing alas 10 lang yan hanggang alas 5. Sa Metro Manila. Kasi napaka-traffic talaga pagka yan ng mga yan sumabay sa mga sasakyan, sa jeep. Peste na nga yung mga kalawang na jeep sinasabayan pa. Dapat talaga tuwing madaling araw yan, tuwing gabi. Kasi sa gabi wala na pong masyadong biyahe. Tuwing gabi lang dapat yan para yung mga estudyante pupasok sa trabaho, sa eskwelahan. Hindi mata-traffic. Diba? Sobrang traffic talaga. Grabing. Pag sinabayan pa, tas yung lane ng sa EDSA, parang may mali dyan eh. Yung bus lane, napunta dun sa dulo. Diba? Ano yan bus lane. Bakit? Direct naman yun. Kaya lang yung mga jeep, minsan, sa labat, ganyan. Pero yung mga truck talaga iba-ibang truck, yan ang dapat yung mga truck na gabi lang bumiyahe malalaking sasakyan. Yan, shoutout kay Jami, Rafaela, Jamila, Pabustan. Siyempre, shoutout din kay Rocky Marcela, Pabustan. Alright, tayo po salamat po sa inyong pagsubaybay. Tayo po sa loob ng 30 minutos na ating balitaan, talakayan. Sana ho ay mapag-isip-isip ang ating mga kabayan. Maraming salamat po. At sana ho ay susunod ay antabayan ninyo ang aking live stream ulit sa aking channel dito po sa Pinoy Media Observer. Live sa Facebook at YouTube. Siyempre. Salamat po sa 150k subscriber and 150k views. Maraming salamat po at mabuhay po kayo lahat. I love it. I want zile, y'all let a gal mille, zile, y'all let a gal mille.